Light from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reformed and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Tayo po ay nagpapatuloy ng mga mensahe sa Diyos at ito ay para sa Kapaskuhan. At makikita natin na more or less ito ay isang response lang sa nadinig kong mensahe at aking dinagdagan. Mga nakaraang taon, mas lalo nung itong nagdaan ng COVID-19 pandemic, maraming magulang ang dumaan sa paghihirap ng loob, mas lalo na sa kanilang mga anak. Dahil una ay yung iba ay nawala ng trabaho, kaya kailangan nilang still mag-provide sa kanilang mga anak. Mas lalo na kung merong magkakasakit sa kanila. Itong heart-wrenching na pangyayari ay nagbibigay ng emotional turmoil o pagkakagulo ng damdamin ng mga magulang. At madadaanan natin ito sa ating pag-aaral sa Genesis 22, 1-14, at kung saan i-highlight natin na si Jesus ay ang anak ni Abraham. So, puntahan po natin yung kwento sa Genesis 22, 1-14. Unahin muna natin yung first part. Pagkatapos sa mga bagay nito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at hinihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac ang kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. Ay siya naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako ang bata ay pupunta roon upang kami sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsilita si Isaac kay Abraham sa kanyang ama, Ama ko, at ang kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasan ang korderong handog na susunugin. Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. Bilang paraan para matandaan natin yung portion na ito, ay meron tayong memory device na RISE, R-I-S-E. So they rise early, R. In obedience, I. He set out, S. And embrace the unknown, E. So, dyan ay sinubok ng Diyos
si Abraham kung kanyang iaalay ang kanyang kaisa-isang anak doon sa Mount Moriah. So yun ang nakita natin sa verse 3 and 4. Kasama pa niya yung mga tauhan niya. At doon nagtanong si Isaac kung nasaan ang iaalay na kordero dahil andun ang apoy, andun ang kahoy. Ngunit wala naman siyang nakikitang kordero. Tuloy po natin. At sila'y dumating sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak. At inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Inulat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Dito naman ang memory device natin ay bind. B, builds an altar. I, Isaac is bound. N, no hesitation. D, determination to obey. So kanina ay rise, ngayon naman ay bind. So kanyang tinali si Isaac at nilagay sa kahoy at handa na siyang itaas ang patalim para kitliin ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Punta po tayo sa susunod na portion, 11 to 14. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay lalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin sa Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Dumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon Yahweh Jireh o Jehovah Jireh. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ito ay ipagkakaloob. So dito ay yung memory device natin ay provide. P, provides the ram. R, releases Isaac. O, offers a substitute. V, validates Abraham's faith. I, intervenes with mercy. D, demonstrates God's provision. And E, endorses the covenant. So, dito pumasok na muli, nag-intervene na ang Diyos. Pinigil niya si Abraham sa pag-alay kay Isaac. At andun pala sa likod nila ang korderong lalaki upang pamalit sa kanyang kaisa-isang anak. At doon nalaman ni Abraham that the Lord really provides. Jehovah Jireh o Yahweh Jireh. So, ang very significant verse dito ay yung 14 talaga. So, Abraham called the place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Ngayon, titingnan natin kung paano translate ng iba-ibang lengguwahe o translation ang portion ng verse 14 kung saan andun yung Jehovah Jireh,
which is the Lord provide. So, emphasize po sa English na ang Diyos ang mag-provide. Okay? Emphasize po yan. Ngunit, mayroong ibang translation ay pinapakita yung difference ng provide sa see. Because the word Yaire can be both translated to provide or to see. Siya yung nagbibigay o siya ay nakakita. Which, meron siyang emphasis, different emphasis sa paggamit nito. Dito rin ay makikita na ang personal covenant name ng Lord, Yahweh o Jehovah, ay kanyang nakasulat doon upang ipakita na ito ay isang relational passage between God and His people. Dito ay representative si Abraham. Dito nakikita na palagi nating nadidinig at dapat nating tandaan yung context kung saan si Isaac ay pinalitan ng korderong lalaki kasi meron tayong makikita dyan na future application. Sa atin ay hindi na future, kundi past na rin. Kaya minsan na nadidinig natin, on the mountain of the Lord, it will be provided, o on the mountain of the Lord, it will be seen, or He will see it. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga tinutukoy diyan. Una, divine provision. God really provides for us. First and foremost, as our Father, and second as our Redemptor, the one who redeems. Sa madaming sitwasyon, katulad ng kay Abraham, na malamang ay namamalipit na sa kanyang isipan pero hindi niya pinapakita dahil handa siyang tuparin at sumunod sa Diyos, ay ang mag-provide eventually is the Lord Himself. To us, it will be the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Faith in action. Sa atin, kuminsan, ang pananampalataya ay intellectual o mental assent lang, pero hindi po yun. Ang pananampalataya ay umuusbong sa puso, lumalabas sa lisda, lumalabas sa ating gawa. At hindi naiiwan ang ating pagkatao sa bagay na ito. Maski mahirap ang bagay na dapat sundin na malinaw na inutos ng Panginoong Diyos, handa si Abraham na sumunod. Covenantal significance. Dito natin makikita kung saan merong relationship between God and Abraham. At siya ay merong commitment to the lineage of Abraham. Eventually, it will encompass Israel, David, Judah, and eventually, the Lord Jesus Christ. So, yun ang dapat nating matandaan. Meron din messianic foreshadowing. Sa memory device natin ay only, O-N-L-Y. Only son. Si Isaac ay only son, significant son ni Abraham. Meron siyang ibang anak, pero ito ang only son niya. Sa Grego ay monogenes, which is usually translated in the older version as only begotten. Kaya nga yung mga bagong translation ay translate ito na
the only unique Son of God, and named as sacrifice. So, ang Panginoong Hesus, ang pamalit na korderong lalaki, kaya si Isaac ay hindi napatay. Lamb of God, yan ang unang-unang sinabi ni Juan Bautista nung nakita niya sa River Jordan padating si Jesus dahil lumapit ang kalapati na ang banal na Espiritu at sinabi niya, "This is the Lamb of God who will take away the sins of the world." Why? Yearning for redemption. Kagustuhan natin na ang ating mga mahal sa buhay, tayo, ay hindi mamamatay at meron tayong pamalit. Dito pinapakita na ang Diyos ang naghanap ng kapalit. Moriah, M-O-R-I-A-H, Mount of Sacrifice. Sa atin, ang Mount of Sacrifice ay ang Calvary, offering of the innocent. Ang walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo ay hindi mapunta sa impyerno. Redemption through suffering. The Lord Jesus Christ was scourged, nailed, pierced, and He died on the cross. Isaac, foreshadowing Christ. Bilang nag-iisang anak ni Abraham, ang Panginoong Jesucristo ang nag-iisang anak ng kanyang Diyos Amang nasa langit. Alternate offering. Hindi tayo ang pupunta sa impyerno, ngunit ang Panginoong Jesus ang tumanggap ng parusa ng impyerno. Hope for the future. At dahil ang buhay natin ay niligtas niya, meron tayong bukas na haharapin. So, yun ang importante po dun sa messianic foreshadowing ng passage na ito. Na si Jesus ang papalit sa atin at tatanggapin niya ang kaparusahan ng kasalanan ng daigdig. Handa ang Panginoong Jesus na gawin ang nararapat. Walang pag-aalinlangan, walang pag-hesitate. Though merong sinabi siya, if can be averted, but thy will be done. At he trusts in his Father na pagkatapos noon, nang bayaran niya ang kasalanan ng mga tao, siya ay babangon muli at makakasama niyang muli. Ngayon, in terms of application, dito naman tayo pupunta. Pag tinignan natin sa ating panahon, yung legal ramification ng passage natin, ay magtatanong tayo, bakit kaya ni-require ng Diyos na mag-offer ng tao sa Kanya? Ito ba ay pwedeng gawin pa rin sa panahon natin? Di ba ito ay napaka-brutal, barbaric? Yung mga Aztec, Inca, civilization, o yung mga naunang civilization ng panahon ng Israel ay ginagawa ito. Alam natin sa Deuteronomy 18:10, pagpasok mo sa lupaing binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aral, gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinuman nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog. Dito pinapakita ng Diyos na importante ang buhay ng tao, na handa siyang humanap ng kapalit, na dapat ang mga pangyayaring pag-aalay ng buhay ay dapat magkaroon na ng katapusan dahil hindi ito kagustuhan ng Diyos.
He is willing to give up His beloved Son, Jesus Christ, so that no human sacrifices will be required in any religious sacrifices. Kaya lang po, may mga nangyayari pa rin ganito. Ngayon, kung kayo naman ay dumadaan sa sitwasyon ng mga magulang na parang naguguluhan, natatakot, at nawawalan ng pag-asa dahil sa nangyayari sa inyong mga anak o sa inyong sitwasyon ng inyong pamilya o sa iyong trabaho, magandang daanan natin at alahanin ang dinaanan ni Abraham. The human actors in the biblical story ay katulad natin. They do obey God, but it doesn't mean na hindi nila nararamdaman ang extreme stress or moral dilemma para sundin ang kagustuhan ng Diyos. At paano tayo makakadaan na mayroong katagumpayan dahil alam natin ano ang Diyos, ano ang kanyang kagustuhan, ano ang kanyang kalooban. Una, dapat ay ating unawain, internalize yung emotion. It cannot be denied. Yung ating damdamin ng takot, kaguluhan, o kawalang pag-asa o galit. At mabuti na idaan natin sa panalangin o kausapin natin ang ating mga kaibigang matatapat din sa Diyos at open sa pakikipag-usap sa bagay na ito. Dapat din natin maintindihan ang pananampalataya ay umuugnay palagi sa pagtupad, pagsunod ng kalooban ng Diyos. At ito ay paghahanda sa panahon na tayo ay dadaan din dyan. Pangatlo, wala pong tinatawag na James Bond Christian, secret agent, nag-iisa palagi at pabida. We need each other. Miski ito isa, dalawa, 10, ngunit hindi natin kayang mag-isa. Abraham risked killing his son, but mapansin nyo kasama niya ang kanyang mga tauhan papunta sa Mount Moriah. We also need fellowship and caring group to understand what we are feeling, what we are undergoing. Maski hindi sila magsalita, mas naghahanap tayo ng mga taong magiging katabi natin. Sa atin naman, katulad ko, na dumaan na sa anxieties, panic attacks, ay dapat nating malaman na ang tao ay very fragile creatures. At pag nakakita o nakadinig tayo ng mga taong dumadaan din sa ganitong sitwasyon, ay wag nating baliwalain. Tayo ay maging maawain, makinig sa kanila. Ngayon, sa pagtatapos, ito naman po ang ating pag-uusap. 1. Unwavering obedience. Handa po ba tayong sumunod sa kanyang mga utos maski hindi natin naunawaan fully yung kanyang utos? Importante dito ay yung input. Dapat nadinig natin sa kanyang salita ng Diyos, sa kanyang kabuuan. Diniwanag natin sa mga pastor o mga mas matanda sa pananampalataya
kung tama ang ating pagdinig. Kasi kung yun ay talagang utos niya, kailangan natin na sundin ito. We must be willing to step out in faith, trusting God that He will provide. Merong ibang bagay na mga bagay mawawala sa atin at baka may iba ang ating daan, kalsadang dadaanan o kaya ay yung dati nating mga kasama ay hindi na natin makakasama. Sa unang mga hakbang ay mag-iisa tayo. Number 2, prioritizing God. Anong mga bagay sa ating buhay na sa tingin natin ay nauuna sa Diyos? Maaring ating asawa, mga anak natin, ating trabaho, ating sasakyan, ating posisyon sa kumpanya, sa community. Ngunit kung ito ay nakakauna sa ating loyalty sa Diyos, ay dapat nating pag-isipang ibaba sila o yung iba ay iwan na. So, dapat magkaroon tayo ng pagsusulat. Mas lalong itong December, tingnan natin ang priority. Ano ba yung mga possession, relationship, career, o yung comfort natin na importante pa sa Diyos. Siguraduhin natin na nag-a-align ito sa pagmamahal, sa pagsasubmit, at sa pagsusunod sa Diyos. So, yun lamang ang makakatulong sa atin para mas madali na ang ating buhay at ang haharapin nating bagong taon. Trusting in God's provision. Do we believe that God will really provide, even in the most difficult circumstances? Sabi nga, if He gave up His Son, what more? Sabi sa Romans 8. Ibig sabihin, hindi naman ito yung luho, hindi naman ito yung lahat ng gusto natin, ngunit ano ang ating pangangailangan at kailangan natin sa ating natitirang misyon dito sa buhay natin. Kaya nga, maliit man o malaki, ay dapat nating maging conscious na ang ating pananampalataya na God will provide. Jehovah Jireh. Hindi natin pag-aalalahanin ang susunod na mga araw dahil alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Dapat tayo maging open sa Kanyang guidance and direction, Kanyang pangunguna at pagbibigay ng direksyon sa ating buhay, maski ito ay unexpected or challenging. Pang-apat, we recognize God's intervention. Kasi kung minsan tayo ay nagiging bulag na, hindi natin nakikita na ang daming beses na gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Buhay ng ating pamilya, buhay ng ating mga minamahal sa buhay. At yung konting nakikita natin ay marami pala siyang ginagawa in the background. We must know that God is really faithful and always providing for us. So, maganda rin yung at the end of the day, end of the week, we thank God for His blessing. At wag tayong maging katulad ng siyam na ketongin na hindi bumalik man lang para mag-thank you. We need to learn to be grateful for the things that God gave to us, is giving to us, and is willing to give to us. And finally,
living with a heart of sacrifice. Tayo mga Pilipino, dito sa Pilipinas, ay hindi naman katulad ng mga Inchik, mga North Korean, mga Kristiyano sa mga Muslim countries, o Buddhist countries, o Communist countries na kung saan ibibigay o pinapatay sila, pinepersecute. But we will be willing to sacrifice ourselves for the good of others. At kuminsan, even in spite of those we don't like, but God chose them for us to care. Mga taong hindi naman nating ka-vibes, pero binigay sa atin ng Diyos upang unawain at mahalin at talikdan ang ating lungkodin para sa kanila. Ang storya o kwento ni Abraham at ni Isaac ay tumutukoy sa pananampalataya natin na si Jesus ang siyang inalay ng kanyang Diyos Ama para sa kasalanan natin. At dahil doon ay hindi na tayo magbabayad, at dahil doon ay meron tayong kinakabukasang makikitang sabihin nating masaya, matagumpay, and eventually we will reign with Him in this new earth and this new heaven. At masasabi natin na God really provide in that Mount of Calvary. Salamat po. Sana po'y makatulong sa inyo ito. Please don't forget